Hello po! Kung nagsisimula ka palang mag-crochet, ito yung isa sa pinakamurang yarn na pwede nating gamitin, yung Milk Cotton Yarn. Pero po, hindi lang po, si Mimi, ayan na naman. Pero pala po hindi po lahat ng Milk Cotton Yarn mumurahin ha. May mga premium po na mga Milk Cotton Yarns and quality talaga sila. Pero dahil nga po, yung mga ginagawa kong video is para sa mga beginners, doon lang po muna tayo sa affordable na yarn. Dito po sa video na gagawin ko, i-compare natin yung pinaka-common na mga ply sa Milk Cotton Yarn. Meron tayong 4-ply, 5-ply, at saka 8-ply. Ito yung mga yarn na meron ako dito. Itong mixed color na ito is 4-ply. Tapos itong pink, 5-ply. Then, itong yellow ay 8-ply. Ngayon, ilatag natin silang tatlo para makita natin yung difference nila. Yung ply pala dyan na sinasabi ay kung ilan yung strands na meron sila. Ano nga ba yung mga recommended na hook size para sa kanila? Una muna po is yung 4-ply. Pwede natin gamitin dyan yung 2mm hanggang 3mm na hook size. Sa 5-ply naman po, is 3mm hanggang 4mm na hook size. Then yung 8-ply naman is 4mm hanggang 5mm na hook size naman. Pero kung halimbawa po na amigurumi yung gagawin nyo, mas maganda na mas maliit na size ang gamitin ninyong hook para siksik yung mga tahi. Gagawa pala ako dito ng mga bilog. Gamit yung tatlong size ng yarn natin para makita natin ang difference nila kapag natapos na. Tapos, ang ginamit ko pala dito na hook size ay 3.5 lang lahat. Ngayon, habang ginagawa ko po yan, ano nga ba ang mga pwedeng gawin gamit yung Milk Cotton Yarn? Ito po ay opinion ko lang. Base po sa experience ko sa paggamit dito sa Milk Cotton Yarn. Uulitin ko po, ito po ay para lang dun sa mga affordable na Milk Cotton Yarn ha. Para po sa akin, itong Milk Cotton Yarn na ito ay para dun sa mga projects na hindi masyadong ginagamit. Yun bang hindi mo gagamitin araw-araw, ganon? Katulad po ng mga amigurumis, keychains, at saka po mga flowers. Basta po yung mga bagay na hindi siya yung gamitin. Yung more on pang display lang, yung mga ganyan. Perfect po ang Milk Cotton Yarn doon. Ito po yung mga dahilan kung bakit ko nasabi na dun lang siya magandang gawin. Kasi po pwede po siyang mag-fast o bumuhaghag kapag paulit-ulit na ginagamit. Hindi po siya kasing tibay ng mga premium cotton. At saka po may mga murang brand kasi ngayon na madaling maputol. Yun pa naman yung binibili natin kadalasan. At hindi po lahat ng kulay ay pare-pareho ang kapal. Syempre po kung may disadvantage, meron ding advantages. Madali po kasing makita ang mga stitches pag gumagawa tayo gamit to kasi medyo makapal yung strand niya. Hindi siya masyadong mahal. Tsaka ang kagandahan po sa Milk Cotton Yarn, marami pong kulay na pagpipilian. Malambot din siya sa kamay. Tsaka magaan din siyang gamitin para sa mga amigurumis. Tandaan, hindi kailangang mamahalin ang yarn para makagawa ng magagandang projects. Nasa sipag, tiyaga at practice pa rin ang susi. Ikaw, anong paborito mong gamitin na yarn? Milk cotton din ba? Share mo naman sa comments kung ano experience nyo sa Milk Cotton Yarn. Yun lang. Sana may nakuha kayo dito sa video na to. Thank you for watching!